What's up mga kapitbahay? Ayan. So meron na naman tayong pupuntahan na campsite, pero this time mas malayo, palawig naman. So yung mga may gustong mag-camping sa mga mapuno, sa mga pwedeng magsabit ng duyan, perfect yun para sa inyo. So panoorin nyo na lang to kung curious kayo. Bye bye. At least makulimlim lang siya. Kung kailan kami mag-start mag-set up ng tent, saka naman biglang nagbadya ang pagpatak ng ulan. Kaya sumilong muna kami. Nung tumila na ang ulan, syempre palag na uli. Ang gagamitin pala nating tent ngayon ay yung pyramid tent from Mountain Hiker na naswertehan lang din namin nung sale. First time namin siya mabuksan at first time namin siyang gagamitin sa camping. So far, kompleto naman siya. May inner tent siya, meron siyang outer tent, may pole, may guy lines, saka may pegs. Pero yung pegs na gagamitin natin ay yung 30 tsaka 40 cm pa rin natin. Kasi yung included dito kay Mountain Hiker ay I think 20 cm lang. Ayan, na-set up na namin siya. Astig. Ganda ng kulay at kakaiba din yung shape. Yung loob din namin nakuhanan pero kasya naman ng 4 na tao. Wag lang sosobra dun. So wind resistance, okay naman siya. Siguraduhin lang na tama ang haba ng pegs na gagamitin at tama ang posisyon ng guidelines. Para naman sa ulan, panoorin nyo pa ang vlog para malaman nyo kung ano ang pagkakamali namin sa pag-set up. Let's go! Iba pa rin talaga ang sunset sa Zambales. The best. Hindi namin in-expect na uulanin kami after ng napakagandang sunset. Kaya yung pork inihaw namin, naging prito na lang. And ito, pakinggan nyo na lang yung tunog ng ulan. Si Pepper. 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 Hello. Cute.
Okay. Maliwanag pa rin ang swante. Siyempre, hindi mawawala sa ating mga Pilipino ang kape at almusal sa ganito kagandang umaga. Ito nga pala yung CR at saka yung shower nila. Pwede ding maghugas dyan. Simple lang siya, pero functional. Ang kakaiba lang dito, net yung bubong niya. So, ingat-ingat lang kayo kapag may nagpapalipad ng drone. At hindi sila budol kasi beachfront talaga sila. Alam ko kung sino. After maglibot, time naman para mag-prepare ng lunch natin mamaya. Siyempre, healthy living tayo ngayon. Pako, itlog maalat, at saka karne na may konting pakbet. Pagkatapos ng napakagandang umaga at araw kanina, tuloy-tuloy na ulan pala ang kasunod nito. At dito na namin malalaman kung paano kami nagkamali. Ganyan ang setup namin ngayon. Kung curious kayo, ganito nga pala ang maling paggamit ng tarp. First time namin gumamit ng tarp ngayong tag-ulan. Ang mga tent kasi na madalas namin ginagamit ay dome tent, tunnel tent, at pillow tent. At based sa experience namin, di namin sila kailangan ng lagyan ng fly sheet o tarp. Akala namin same dito sa pyramid tent. Oh well, camping is a never-ending learning process. Babawi uli kami sa susunod. If may tips kayo dyan para sa aming newbie, pwede nyong i-share dyan sa baba. Saya maligo sa ulan. Pahiram mo yung ano natin pala. Isa sa pinaka-inaabangan namin sa camping, kaya gusto namin mag-camping pag rainy season, ay ang maligo sa ulan. Na parang walang problema. Parang bata pa rin. Ulan ka ba ang campers yan? Ito itax. Sarap pa nga kami nagagawa. Umuulan ako sa ulan. Hindi umuulan, hindi naman ako makaligo sa ulan. Anong trip mo? Nag-shampoo ka na? Tapos, dapat nagsabon ka na din. Magkasabot ako, nag-ipon pa ako ng tubig. Ano pag-ipon ng tubig? Umuulan, no? Humina ang ulan pero napalitan naman ito ng napakalakas na hangin. Para sa amin, mas nakakatakot ang malakas na hangin kaysa sa malakas na ulan. Grabe yung lakas ng hangin. Dahil malakas na yung hangin. Sisiganunan na yung tent namin and bumaba na siya. Dahil kailangan na namin siyang ibaba. Kundi baka liparin. Yun, na siya. Ayan. Magpapatuyo muna kami sa gilid kasi pagbisa namin naiwan naman namin sa loob ng tent. Mababasa kapag may nanginginig na. Ha?
At dahil nga sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan at sa maling pagkakasetup ng aming tarp, nung second night namin ay pinasok na kami ng tubig sa loob ng bago naming tent. Maparaan naman si Ran kaya naayos niya kahit papano, pero nakaka-stress daw. Lesson learned, gamitin ng tama ang tarp. Pagkagising namin kinabukasan, unti-unti naman nang umaaliwalas ang paligid. Saktong-sakto kasi, kailangan na din namin mag-break camp dahil uuwi na kami mamaya-maya. Pero bago ang uwian, syempre sulitin muna natin ang sariwang hangin dito sa Alon at Apoy campsite. Umapaw na yung tubig sa fish pond sa campsite dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Buti na lang at hindi kami sa gilid ng fish pond pumwesto. Sa mga di nga pala nagtatanong, birth month kasi ni Rano nagpunta kami sa Alon at Apoy. So ayan, nag-unbox muna siya ng regalo na galing sa kapatid niya. Pero siya naman ang nag-order online. At dahil nga sa wakas, nagpakita na si Haring Araw, chance na natin to para paliparin si Neo at makita natin ang paligid. Siya nga pala yung owner ng campsite. Ang bata, diba, kaya hindi halatang siya yung owner. Pero very hands-on siya. Pinuntahan din niya kami bago kami umalis para magtanong sa experience namin sa camp. At syempre, magtanong na din kung ano pa yung may improve sa buong campsite. Hulaan nyo na lang kung anong ginagawa niya. Lahat pala ng aso nila dito friendly. Pati yung pusa nila na si Pepper. Dumadalaw tuwing gabi. Ay, baklasan time na naman. Ito nga pala yung pinaka-worth it na investment namin simula nag-camping kami. Yung peg bag at saka syempre yung mismong pegs. 30 at saka 40 cm yung mga yan. Pero meron akong kakilala, 50 cm yung dala niyang pegs. Siguro balak niyang kalabanin si Dracula pagdating ng araw. Singit ko na din pala dito, no. Pinairam pala ako ni Sir Chris ng tsinelas niya. Kasi nadala ko yung buong bahay namin maliban sa tsinelas. Ganda nung quality ng tsinelas ni Sir. Munti ko nang hindi ibalik. Thank you Sir Chris. Pag ano tayo. Ayan, si Sir. Sir, shout out mo na yung page nyo. Shoutout po sa Alon at Apoy, guys. Visit kayo dito. Ayan, si Sir ang owner. Napakabata, napakabait. Thank you po. Hands-on. Thank you po. Thank you, Sir. Thank you po. Babalik Ingat kami. po. Sige po. Thank you po. Gutom agad. Sino? Yan, umuulan na, saktong-sakto talaga. Meant to be na talaga kaming makauwi ng gantong oras. Solid yung place. Babalik kami doon, tatry naman natin yung ibang tent Take the namin. second right onto Amungan, Palawig Banlog Parang Road. ano, Then parang slight bagay left yung to stay ano on dun. Amungan, Palawig Banlog Road. Bagay yung mga ano doon villa tent eh. Kasi malawak yung space. Tapos hindi sila din nag-overbook doon. Kaya try nyo yung mga malalapit sa Palawig, Zambales.
Salamat sa muling pagsama sa camping namin. Next week, around summer season naman tayo. Pero this time, may mga tropa tayong kasama. First time daw nilang magka-camping. Let's go!